Hello guys, this is Joanne, isang OFW dati na dumidiskarte naman sa Pilipinas. Good morning! It's almost 7 o'clock na ako gumising guys. Sobrang late na to and I'm sure galit na naman si Papa Aldin sa taas. So for today's video nga, sobrang daming ganap natin and I'm sharing it with you guys. Ayan, papunta na tayo dito sa kainan and madami na nga naluto si Papa Aldin ng mga putahe. Ilalagay na lang natin doon sa stante. Bali nilalagay muna namin dito sa labas kasi mainit pa siya. Pag nilagay mo agad doon sa loob, magpapawis yung salamin. So ayan, dito lang muna sila sa labas. Simula alas 4 nagluluto na yan. Kaya pag akyat ko ng 7, ayan, ayusin na lang natin ng kaunti. And maya maya ipapasok na rin naman yung kapatid ko. Bali nga kasi nagbabantay ako sa anak ko sa school ng 10:30 hanggang 12:30. Kaya siya yung nagbabantay dito sa taas. For today's gulay nga ay magluluto kami ng pakbit. Kaya inaayos ko na itong ating sitaw, palaya, talong, okra, kalabasa. Ano pa bang kulang? Tapos meron din tayong laing na lulutuin. Nilalagyan pala ito ng alamang. So hindi ako masyadong kumakain ito dahil allergy tayo sa alamang, sa hipon, yung mga ganyan. Sumasakit yung tiyan ko pag nasobrahan tayo. Sino sa inyo yung ganon? Kasi yung mga anak ko ganon din sila pag nakakakain ng hipon. Ako po ayan, sasakit na yung mga tiyan nila. Mas gusto ko nga naluto nito. Itong buong gulay na to lahat halo-halo. Yung gagataan tapos lalagyan ng giniling. Meron din akong nakita nito guys, yung hipag ko naman taga Isabela siya. Pinaghalo-halo nyo rin, tapos may malunggay, ang tawag yata ay dinengdeng. Maya-maya pa nga ay gumising na itong isang to. Ayan, ganyan siya pagkakagising, magpapakarga ng saglit. Kapag wala kasing nakita yan nakalaro kasi pumasok na yung mga kapatid niya, ayan, magpapakarga muna siya dito sa taas. Buti na lang tapos na ako sa ginagawa ko. At dahil nga 7:30 na, kailangan muna nating pakainin niya dahil may pasok siya ng alas 8. Yung unang pasok na Ella ay 8 o'clock hanggang 10 a.m. Pagkatapos niyan ay 10:30 naman hanggang 12:30 dun sa daycare. Pagkatapos niyang kumain ay ibababa ko na at bibihisan. Hindi yan naliligo guys pagka umaga bago pumasok. Kalimitan hindi. Kasi nga pagka umaga malamig. Naku, tamad na tamad yan. Pero bago naman yan matulog kagabi ay naliligo. Baliktad, diba? Pag bago siya matulog saka siya naliligo. Pero pagkagising niya hindi yan maliligo. Parang sa Hong Kong lang ba? Mga tao doon pagkagising ay magbibihis diretso na sa trabaho. Ganon din ako doon eh. Paggabi lang ako naliligo bago matulog. So ayan, na-prepare na natin yung mga kailangan niya dahil may drawing class siya ngayon sa kanyang school, sa tutorial center. Hindi ko na nga pinasuot sa kanya yung t-shirt na uniform dahil nga baka madumihan lang dahil magpipintura sila ngayon. May art class kasi, so sabi ko ito na lang para hindi makita yung dumi. Madalian na nga ito dahil 7:45 na guys ng umaga, kaya pandalas na ako ng pagtatali. Tsaka pagpapakain ko kanina, nako, may kasama pang galit dahil napakabagal talaga magka-nguya-nguya. At natapos din tayo sa pagtatali. Napakasimple lang naman. Actually guys, nung nasa abroad ako, sinasabi ko kay Papa Aldin na i-enroll siya dun sa private. Yung ganyan nga na mga class. Ay naku, ewan ko ba dyan. At batang-bata pa daw, wag na muna daw ipasok. Kaya nung umuwi ako, ayan na, asikaso ko na. Bali, ang tuition fee niya dito guys per month is 2,000 pesos. And makikita mo talaga sobrang dami ng improvement kay Ella. Tapos yung pag-i-English niya din, pag uwi niya sa bahay, naku po, English speaking dahil. So ito lang pala, sobrang lapit lang sa amin. Wala pang 2 minutes ay nandito ka na. Nagmumotor naman kami. So ayan yung school niya. Ang maganda kasi dito, kakaunti lang sila. Siguro 5 to 7 kids lang po and 2 teachers, so natututukan talaga. At take note hindi niya ako pinapabantay dito, pinapauwi niya na ako simula nung unang araw niya dito. Naku po talaga, sabi niya, mama sige na, uwi ka na ba, sunduin mo na lang ako. Unang araw pa lang naging independent na agad. Sobrang childhood friendly din kasi yung school na to. Tingnan nyo naman ang room nila. So after nga natin maihatid si Ella ay pumunta naman kami dito sa may palengke na malapit din sa school ni Ella. Bibili nga tayo ng karne. Ang kilo po dito ay 260 pesos. Yung laman yan 240 naman yung buto-buto at saka pata. Bali itong binibili namin ay pang kinabukasan na namin lulutuin para hindi na kami gigising ng maaga. Minsan kasi kapag hindi kami nakabili sa ganitong oras ng umaga or tanghali, kinabukasan kailangan namin gumising ng mas maaga para makabili dito sa kabilang barangay. Mga alas 4 umaga guys. Grabe, ang dilim pa niya. Sobrang masarap pa sanang matulog. So ayan, dito tayo sa Mambulo Nuevo National High School. Sa kabila nito, dyan nag-aaral naman si Ella. Dyan din ako guys, nag first year at saka second year. Nung nag third year kasi ako, nilipat na ako sa Laguna kasi wala na magpapaaral sa akin dito sa Bicol. So ayun, napalipat tayo dun sa kapatid kong panganay sa Laguna. After naman natin makauwi ay magliligpit naman ako dito sa bahay. Bali yung kapatid ko na yung nagbabantay sa taas. O diba, para din akong nasa abroad. Ang kaibahan lang, wala akong sweldo dito. Gantong-ganto rin kasi yung mga gawain ko doon. Pagkatapos ko bagatid sa alaga ko ay kailangan kong tapusin yung 2 oras na pagliligpit at pagluluto kasi kailangan ko na namang sunduin siya. Buti nga
nga ngayon may mga motor-motor na eh. Buti nga ngayon kasama ko yung asawa ko. Buti nga ngayon may negosyo tayo dito na kahit papaano ay hindi na natin iisipan pa yung pang araw-araw na kakainin dahil nga karinderya siya. Kung baga ang iisipin mo na lang monthly ay yung mga pang tuition, pang baon ng mga anak mo, pero yung pagkain nyo free na. So ayun na nga, natapos na yung 2 oras natin, kailangan na naman natin magsundo. And nakita nyo naman yung people ko guys, grabe, puputok na. Ano na naman nangyayari sa mukha ko, grabe, sobrang dami na naman tagyawan. And here she is, ayan na, ipapakita sa atin yung kanyang ginawang painting na flag pala yung ginawa nila ngayon sa kanya daw yung nasa gitna. Ano bang nangyari sa sun mo at may mga ibang color? Biglang ang cancel yung pasok niya dun sa isa pa sa daycare center. So ayan, naisipan na lang namin na sumunod kila Papa doon sa lola natin na bago, sa lola ni Ella na bago. Bali si Mama kasi guys namatay na. So si Papa ngayon ay single. So ngayon ay nakahanap ng kanyang labi-dabi. Ay pupuntahan namin. Ngayon ko lang yun makikita for the very first time. O diba, talo ka pa, ikaw single pa rin. Si Papa meron na ulit aasawahin, char. Si Ella nga ilang beses nang nakapunta doon. Tingnan mo naman, tinuturo niya na kung saan yun. Papara na daw kami. Para po. Dito ba? Pagdating ko nga dito ay manghamang nga ako doon sa mga dinadaanan. Grabe guys, ito yung mga gusto ko talagang laging nakikita, yung sobrang daming green grass of home. Kanta yun na. Naku, pag nandito ako, lagi itong said sa akin. Araw-araw talaga ako magtatalbos ng kamote. Hindi talaga yun magkakalaman. Kakakuha ko ng talbos. At sa wakas, nandito na rin tayo. Sobrang linis, as in, namangha ako pagdating ko dito. Pero syempre, wag na tayong magtaka. Ganyan talaga kapag meron pang mga lola. And syempre, titingnan din natin sa loob. O diba? Naku po, napaka-aesthetic. Ito talaga yung mga gustong-gusto ko talaga eh. Ang sarap bang tignan. Tapos, feeling mo talaga pag pumasok ka dito, gusto mo na lang matulog. Sobrang relax talaga. As in, antok ka na agad. O, ano yan si Father? O, at home na sa kanya. Magiging asawa. Tapos, meron sila dito guys, bagong dog. Grabe. Sobrang cute. Wag tawa si Ella. And pala kasama rin namin si Karen dito. Bali silang dalawa ni Papa ang nauna dito. And nalaman ko nga na pumunta sila. So, ayan, sumunod kami ni Ella. Buti na lang na-cancel talaga yung pasok niya. Tapos tingnan nyo naman dito, oh, ay naku, ang sarap magluto kapag nakikita mo talagang sobrang daming kahoy, hindi ka mamamroblema, tapos tigas na yung mga kahoy, yung mag-aapoy talagang maigi, yung mga 5 piraso lang makakaluto ka na talaga ng ulam. Ako, tuwang-tuwa ako pag ganyan, ang daming panggatong, kahit ako lagi magluto ay ayos lang. Lumaki talaga kasi kami guys, nasa kahoy talaga yung namulat namin na kung paano magluto, walang gasol-gasol, walang ganyan-ganyan, puro talaga kami nasa kahoy. So, balik tayo dito sa bahay ni Lola. Hindi pala Lola, stepmom, mama. Kasi magiging asawa siya ni Father. Uy! Ayan, tignan nyo naman yung mga halaman. Wala yung mga kaali-alikabok talaga. Grabe. Tapos, napaka-aesthetic din ng bahay. Sobrang liit lang niya. Pero yung mga gamit talaga, yung mga makikita mo, mga sinauna pa talaga. Lalo na itong mga kahoy na upuan. Sobrang tagal na daw nito, guys. Pagdating nga namin, ay naku, nagtimpla na agad ng kape. Ang sarap-sarap. Tapos, may tinapay pa. Uy, grabe. Asikaso. Pero ang lungkot din ha, tingnan mo, ang laki-laki nitong bahay na tapos mag-isa ka lang. Siguro kaya ang linis-linis nito, wala ka talagang makikita kahit agiw-agiw dyan sa taas o alikabok yung mga display na yan. Siguro yun yung ginagawa niya araw-araw, talagang maglinis ng maglinis. Sa bagay, ganun talaga kapag matanda ka na kasi wala ka naman talaga ng ibang gagawin, di ba? Plus, iisa pa yung anak niya and may asawa na rin and walang anak, wala ring anak. So, wala pa siyang apo, kaya ayan, talagang wala siyang ibang paglilibangan.
Grabe no, pati loob ng bahay. Tingnan mo naman punong-puno ng halaman. Wala yung mga kaalik-alikabok guys. Tapos laging parang pinupunasan ng kintab-kintab ng mga dahon. At syempre, hindi naman pwedeng tayo lang yung nasa vlog. Syempre, ipapakita na naman natin si Lola. Syempre, ipapakita natin ang iniirog ng ating father. Antay lang, wait lang. Mapakita natin yan. So, ito muna. I-flex muna natin itong kanyang mga halaman dito. Plus, yung mga lagayan pa. Yung mga kahoy na yan na bagong puto lang daw guys. Puno daw po yan ng pili. So, ayan, nakita nyo, bagong-bago pa yan na pinutol. Ito kasi guys, bahay nila is katabi ng napakalaking ilog. So, baka, aabutin na rin yung kahoy. So, pinutol na lang nila para hindi na mabuwal pa ng kapag bumaha. So, ayun, pinasilip ko na nga pala si Lola. Nakita nyo ba? Ang ngiti ni Father. O, tingnan mo naman. Ako talaga namang may asim pa. Uy, baka magalit si Mama. Imultuhin tayo. So, after nga ng lunchtime namin, ako, ayan na po talagang pagagalitan tayo ni Mama in heaven. Ang sweet nyo naman ay baka lang gamin kayo. So ayun na nga, after nga namin mag-idlip-idlip, after namin kumain kanina ng lunch, ay mga 1 oras siguro na patulog. Tapos ay dito naman sa labas tumambay at magkakape-kape. Diba? Ang simple lang ng buhay. Kaya i-enjoyin natin. So ayun lang muna yung vlog natin ha. Thank you for watching. Bye! Salamat sa panonood. God bless!